In every vocation, there is a story of answering God's call, a life of service and love for Mama Mary. Let us meet the priests and bishops whose lives and vocation are guided by their devotion to Mama Mary. Welcome back to another episode ng Mama's Boys. Ngayong araw, sisimulan natin ang kwento ni Father Ray Dimayakyak V, isang pari na piniling ialay ang kanyang buhay sa pananampalataya at paglilingkod. Mula sa kanyang simpleng simula hanggang sa kanyang paglalakbay bilang lingkod ng simbahan, samahan niyo kami habang binabalikan natin ang journey of faith, humility at dedication na humubog sa kanyang bukasyon. Ako po, si Romar Chuka at ito ang Mama's Boys. Mga Kamamas Boys, today we're sitting down with one of the younger priests of the Diocese of Caloocan. A priest whose journey into ministry is only beginning but whose vocation is already touching many lives. Recently ordained to the priesthood and now serving in San Bartolome, here in Malabon, he represents a new generation of priests learning how to accompany people with faith, presence, and sincerity. Today, we get to know Father Ray Dimayakyak, beyond the collar, the Roman collar. So, magandang araw po, Father. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Sir Romar. Good morning din. Ano pong masasabi ninyo sa billions and billions of people who are watching? Yeah. Thank you for watching. No? Maraming salamat sa pag-watch niyo, pagbibigay ng oras, kahit na alam ko paminsan-minsan yung mga pinapanood nyo ay para bang hindi nyo kilala kung sino, pero you remain in touch with Ikalimang Siglo. Maraming salamat sa suporta sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, sa lahat ng ating social media platforms. At yun, na-plug mo na nga. Wow. Pero, Father, may question ako sa'yo because I know you because of a mutual friend. Di ko alam kung nasaan siya, si Angel, no? Na nag-attend ako ng binyag ng kanyang anak. At may nakita ko isang pari na naka-jacket. Hindi, akala ko hindi siya pare. Naka-jacket, angas na tapos biglang pagkapasok, biglang ewan ko naka-Roman collar, tapos biglang nagsuta na. At nung pagkatapos ng binyag, napansin ko na nakamotor siya. Tapos sabi ko, okay lang ba mapag-usapan? Yeah. Nagmumotor po kayo, Father? Yes. Actually, isa sa mga hobbies ko talaga. I love riding on two wheels. No? Bukod sa pagbabike ko, gusto ko rin nagbomotor. Kaya kasi para sa akin pag nagbabike ako, the same time, sumasakay ako ng motorsiklo, parang I'm in touch with the environment. Kumbaga ba feeling ko na kahit na mainit, nag-enjoy ako, ay importante, nag-enjoy ko lang yung pag-ride ko every time na sinasakyan ko yung mga motorsiklo, at the same time, yung pagbabike. At saka kung okay lang bang mabanggit na very observant ako Naka-Vespa I mean, ibang klase kasi yung Vespa kasi 'di ba parang nung pumunta po ako ng Italia, parang alam mo, it's such a nice hindi natin sponsor but it's such a nice Instagrammable vehicle na ano yun talagang you're an enthusiast sa mga motorcycles na ganyan. Actually, ang nakaka-impluwensya din sa akin to ride a motorcycle was my father. Bakit? Yung daddy ko kasi mahilig din siya magmotor. Actually, para sa kanya, mas efficient yung nagmomotor ka papunta sa trabaho kasi iwas traffic. At the same time, parang eventually, tinuturuan niya ako ng mga basic about sa motor, paano ba mini-maintenance yung motorsiklo. At the same time, pinapakita niya sa akin ano ba yung mga stories behind each brands ng motorcycles. Kaya doon ako nagkaroon ng interested sa Vespa. Yung Vespa, kasi syempre, we all know na yung Vespa talaga is very historical scooter. During the World War II, very effective. Talagang yan yung mga ginagamit ng mga tao para makapag-transport. Na kahit na
kahit na mahirap ang buhay noon, ang importante sa kanila, may magagamit silang motorsiklo para makapunta from one place to another. So, kaya yung Vespa, parang na-inlove ako sa kanya. Kasi kahit na simpleng motor lang siya, ang cute lang niya. Cute ka lang, Tapos, cute ang talaga. linis lang niyang tignan. Very classic. Tapos, pag sinakyan mo, parang feeling mo you're going back to the time. Yeah. Kaya parang sa akin, pag sinasakyan ko yung motor yun, kahit na mabagal, kahit naman hindi sobrang Hindi mo pwede, aggressive. di ba hindi mo pwede pang expressway Hindi yan rin, hindi rin pwede. Oo. Yeah. Kahit na hindi, pero the more na sinasakyan mo lang siya, tapos nasa stoplight ka lang, nakatingin ka lang sa motor mo, nag-enjoy na ako makita lang yung motor. Oo. Yan. Kasi side kwento lang, nag-Vespa na rin. Sumakay na rin ako ng Vespa, pero mula Taft papuntang Calatagan, Batangas ata yun. Pero ako yung nasa likod. Nasa likod. Oo, naka-ano kami, hindi convoy as in naka-angkas ako dun sa Angkas. kaibigan ko na Oo. ano. And then, it was so unforgettable kasi talagang yun nga, kaya ako napansin yung jacket at lahat kasi yun yung pinasuot din sa akin, ang ganda ng helmet. Kasi diba, hindi lang basta-basta helmet yung susuotin mo eh. Yes. Dapat medyo yung Medyo retro in-theme. classic. Oo, Yeah, retro classic. oo. Na parang, alam mo yung reminiscent siya of yung mga piloto na mga kulang na lang mag-goggles ka rin na ano. So, I'd like to talk about yung sa roots niyo, Father, no? Yung doon sa, sinabi mo yung tatay mo, ano yun? Mechanic yung tatay mo? No naman. Or- Yung daddy ko lang talagang, meron lang siyang mga bagay na kinahiligan. No? Ang hilig kasi ng daddy ko yan, sa motor. Kasi Oo. nga, nung batang maliit pa lang ako, tinuturuan na niya ako umangkas ng motor. No? Kahit na minsan, natatawa nga ako nung bata ako kasi kahit na yung mami ko nakasasakyan naman para pagkakain kami sa labas kasama yung daddy ko, ang gagawin ko palagi, magdadala ako palagi ng extra helmet ko Oo. para at least kapag nakita ko yung daddy ko na nakamotor, kahit na mas malamig magkotse, pinipili ko pa rin magmotor. No, kasi parang parang feeling ko kasi I'm in touch with the environment. Oo, Yung bang oo. feeling ko na kasama ko yung daddy ko, umiikot lang kami, nag-enjoy na ako sa simpleng ganun lang. So kaya yung daddy ko talaga, siya, may mga influence talaga siya sa akin. Na hanggang ngayon siguro, na isa sa buhay ko pa din. Saan kayo lumaki, Father? Yeah, yung ako originally, lumaki na po ako sa Caloocan City. Dito na? Yeah. Saan po? Actually, nakatira ako before sa 5th Avenue, Grace Park, Caloocan City. Okay. Kung makikita ninyo yung LRT Line 1 station, Okay. yung 5th Avenue station, yung anong kahabaan na yun, doon yung bahay lang namin. No? Kaso, eventually, kailangan namin mag-transfer ng bahay sa Quezon City, which is currently our home address right now. Dahil yung bahay namin kasi ay kinuha na kinakailangan kuhanin ng road DPWH to have a road widening. Oo. So ngayon, kinakailangan naming lumipat ng bahay. Pero nag-usap kami as a family na yung diocese pa rin ang kukuhanin ko. Bagamat wala na ako sa Caloocan, I remain to be in Caloocan. Okay, So, oo. kaya ang aking domicile talaga, simula pa lang nung pumasok ako sa seminaryo. Sorry, ni domicile. Sorry. Tahanan. Okay. Oh. Yeah. Yan, Sige. tahanan. New vocabulary. Yeah. Domicile. Sorry. Hindi, wala problema. Yeah, parang yung naging tahanan ko na from the very beginning nung when I started my seminary journey was the Diocese of Caloocan. Ako ang domicile ko, Fairview. Para magamit ko lang. Okay. In a word. Oo. Sige po. So, you are in the Diocese of Caloocan, pero kumbaga Quezon City, ang Yes. ano mo, parang lumaki din kahit pa paano sa... I think parang kung di ako nagkakawin, mga 2016 or 2017 kami lang lumipat sa Quezon City. Okay. Pero yung ano nyo, ilan kayo magkakapatid, Father? Dalawa lang. Ako Dalawa. ang bunso. Oo. Then my sister, currently, she's also working right now. So ano yun, sinabi ba ng tatay mo nung magpapari ka, hindi mo na magpapatuloy yung bloodline natin, parang gano'n? Actually, parang yun yung ina-expect ko eh. No? Parang inisip ko, kayang magiging dating sa magulang ko, na halimbawa, na ako, papasok ko sa seminaryo, na wala silang magiging anak na galing sa akin. No? Pero parang ang maganda pa rin, kahit na iniisip ko yung mga bagay na yun, hindi nila pinaramdam sa akin yun. Parang kahit na alam ko naman, syempre, na bilang isang magulang, gusto nila maka-experience na magkaroon ng apo. Pero they continue to support me throughout my seminary journey. Kaya nga, talagang yung impact sa akin ng family ko, napakalaking tulong sa akin. Kasi yung bokasyon ko, nagsimula mismo sa sarili naming tahanan. Paano po yun, Father? Yeah. Nagsimula, like, halimbawa, sabay-sabay kami nagsiserve. No? Like what? Anong mga service po? Yeah, at although yung aking both parents ay mga regular mass goer every Sunday, yung aking ate naging member din ng lectern commentators ng parish namin before. Kaya nagbabasa din ako as an altar server. Kaya yung mga simpleng sabay-sabay kami pupunta sa simbahan.
Tapos, yung simpleng bibisitahin namin yung uncle ko. Yung uncle ko kasi isang pari din. No? Kaya, Saan na diocese po siya? sa Diocese of Caloocan. Okay. Kaya kapag limbawang yung sabay-sabay kaming kumakain, tapos sabay-sabay kami nagdadasal, tapos sabay-sabay kami nagsisimba, parang those are moments na na-realize ko na God is inviting me to a more higher calling, which is to enter priesthood. Pero yung itong vocation story mo, alam kong nagsisimula ito mula pagkabata po, no? Yes. Pero when did it start na parang, ay, feeling ko magpapari ako? Was it at that young age talaga nung nagsiserve ka as an altar server? I think natatandaan ko tuloy, ano pa ako nun kindergarten pa ako nun. Oh. Kasi before yung kindergarten school ko, ay nearby dun sa parish ng aking uncle, na si Father Gigi Yabut. Si Father Gigi Yabut ngayon, ang currently na economist ng Diocese of Caloocan. No? At the same time, siya rin ang rector ng San Roque Cathedral. Ngayon, every time na pupunta ako sa school na yon, ang gagawin ng magulang ko, dahil busy rin sila sa trabaho, uwi muna ako, pupunta muna ako kay Father Gigi to stay there until afternoon. Then afternoon, my parents will fetch me, tapos uwi na nila ako sa bahay namin. Tapos parang naging ganun yung routine ko palagi. Kinder pa lang ako. Pupunta ako lagi sa parokya, kakain saglit, makikitulog ng siesta, tapos susunduin ako palagi. Tapos minsan, kapag may misa si Father Gigi, yung uncle ko, parang lagi lang ako nakatingin doon sa ginagawa niya. And syempre, bilang bata pa, kaya ako, ang alam ko lang gawin sa simbahan, maglaro na maglaro. No? Parang pag nakikita ko lang yung ginagawa niya, parang nakatingin lang ako sa kanya without knowing kung ano ba yung ginagawa niya. So parang from that very moment, naging habit ko na laging tignan yung uncle ko, kung ano ba yung ginagawa niya. So ano siya parang, I guess it feels like home tuloy na you living in the church right now. Because at one point in your life, talagang bahagi ng araw mo na nasa simbahan ka. Yes. Regardless kung magnanap, malamang nagnap ka doon, or nagsimba, or nag-ano. So at that young age, Yes. so yung grade school mo, nag-Catholic school ka na? Yes. Or nagseminaryo ka na nung kinder? No. The joke? wala namang kindergarten for seminary. Pero pumasok ako ng elementary ko sa La Consolacion College, Caloocan, which is beside the San Roque Cathedral. Yeah. No? Doon ako nag-grade school from year 2004 until 2010. Grade 1 ako hanggang grade 6. 2004 until 2010? Yeah. And then after that, I entered the minor seminary. So, bali 10 to 14. 10 to Yan yung 14. Saan ka nag-minor seminary? Sa ako pumasok sa Immaculate Conception Seminary Minor sa Diocese of Malolos, Giginto, Bulacan. Nagka-choice ka na, itong sa ICMAS ako papasok? Or... Actually, parang nagkaroon naman ako ng choice kung saan ako papasok ng seminary. No? At ang mga considerations ng vocation director namin before ay sa Guadalupe Minor Seminary, tapos sa St. John Paul II Minor Seminary sa Diocese of Antipolo, tapos yung Immaculate Conception Seminary Minor. No? Pero parang, dati ang first bishop namin dito sa Diocese of Caloocan, si Bishop Deo Gracia Siniquez, siya yung isa sa mga nag-recommend sa akin na bakit hindi ko itry yung seminary sa Bulacan. No? Kaya from that very moment, nagkaroon ako ng opportunity to visit the seminary. Pumunta ako doon sa seminaryo, naging choir lang noong una, nagdasal sa main chapel, hanggang sa parang na-inlove ako doon sa surroundings ng seminary. Pero let's backtrack a bit. Yeah. Nung pumasok ka minor seminary. At a young age, kinder, parang nararamdaman mo na. Pero masasabi mo ba, nung papasok ka nung high school na, this is it? Or hindi pa ganun ka solid? Yeah. Siguro kasi nung grade 5 ako, tsaka grade 6 ako, parang natatandaan ko nun, humingi ako palagi ng recommendation from our school sa La Consolacion College, Caloocan. No, tanda ko nun, lumapit ako kay Miss Marilu Bunyi, yung aming prefect of discipline. Sabi ko sa kanya, ma'am, pwede po ba ako humingi sa inyo ng recommendation for the seminary formation? Tapos, ang sabi niya sa akin, anak, sigurado ko na bang gusto mong pumasok sa seminaryo? No? Para sa akin kasi, ang tingin ko lang sa seminary before, para lang din ordinary institution. Mag-aaral ako, tapos uwi ako, yung parang gano'n ng typical na routine. Pero yun pala, meron din palang diin yung sinasabi sa akin ng prefect of discipline ko na yun. Kaya pala kanya ako tinatanong kung ready na ako because it is not just only about academic life, kundi all aspects of pillars of formation. Kaya parang, from that very moment, parang gustong-gusto kong humingi palagi sa kanya ng recommendation. Pero, to be honest, nung humingi ako sa kanya ng recommendation, hindi niya ako binigyan kagad ng recommendation. Kasi,
natatandaan ko noon, nung grade 5 ako, tsaka grade 6 ako, matigas ang ulo ko. Parang lagi akong nakikipag-away. Kapag may nangaasar, may nangbubuli, isang Ikaw bully yung sa akin. taga-bugbog. Isang bugbog kagad. my Kaya God. nga, muntik na ako masuspend doon. Pero Oh di man my ako goodness. nasuspend sa school. Kaya nung time na yun, tandang-tanda ko nun. Kaya ako tinatanong din ni Miss Bully kung ready na ako. Kasi baka hindi para sa akin yung seminaryo. Oh. Kaya from that very moment, sabi kong gano'n, parang di ko alam kung ayaw ba niya ako papasokin yung seminaryo, ayaw ba niya ako bigyan ng recommendation. Pero at the end of the day naman, at the end of our school year, binigyan pa rin naman niya ako ng recommendation. Eh, anong sinabi nung crush mo nung umamin? Anong sabi, magsiseminaryo na ako, we can't be together. Wala bang ganun? Wala naman. Pero natatandaan ko kasi noon nung nasa La Consolacion pa ako noon. Pero kaming yearbook. Yearbook. Every ka-graduate, may yearbook lagi. Yeah. Parang nakalagay doon kung ano yung mga dreams mo kapag pagtanda mo. Dreams? Mga pangarap mo. Siyempre iba, mga doktor, gusto nila I want to become a doctor. Sabi nila iba, I want to become a nurse, lawyer, ganyan. Ako, ang nilagay ko, I want to become a priest. Nakasulat talaga doon. Nakasulat, oo. Pero I'm not sure kasi I don't have any copy nung school, nung logbook, nung yearbook namin na yon. Pero tas natatandaan ko, sabi sa akin ng isang mga klase, sigurado ka ba talaga gusto mo magpare? Parang those are moments for me na talagang finifilter yung aking pagtugon sa Diyos sa kanyang pagtawag sa akin. Parang yung simpleng tanong na, ready ka na ba? Yung pagtanong sa akin na, sigurado ka na ba? Yung mga tanong sa akin nung aking teacher, nung aking mga kasama sa school, kung ready na ba talaga ako, those are filtering moments kung paano ako susunod sa Diyos sa kanyang pagtawag. Kumbaga, parang bine-verbalize ng mga people you meet along the way kung ano yung mga nasa isip mo lang as you discern. Kumbaga. Yes. Pero isa lang masasabi ko, kung nanonood din yung mga taga La Consolacion ngayon, pwede bang pakihanap yung yearbook ng anong year yon? 2010, I think. Yung year 2010 na yearbook at tingnan talaga, paki-fact check. Baka mamaya pala iba yung nilagay doon. Kung I want to be a priest, yun pala, gusto pala mag-freestyle na swimming, di ba? So, paki-double check na lang po sa La Consolacion College, yung grade school, sa Caloocan. Yun, Bekenemen, paano natin. Pero, so high school sa Bulacan na kayo. Hindi ba parang ang hirap nun na ang layo ng bahay mo from Caloocan tapos biglang lilipat ko? Was it the first time na lalayo ka sa pamilya mo? Yes, actually, parang yun yung first experience ko talaga na I'm not with my parents anymore. Parang pagpasok ko sa seminaryo, parang iniwanan nila ako doon. Tapos bahala ka na dyan, magpakabait ka. Yung mga typical na sinasabi ng mga magulang. Tapos mag-aaral ka mabuti, taasan mo yung grades mo. Kinakailangan yung requirement sa seminary na beyond 85% dapat ang grades mo. Dapat lagi mo maabot yung ganung standard or beyond pa. Mas okay. Parang ganun. Pero actually, nung natatandaan ko tuloy, nung first year ako sa minor seminary, talagang umiyak ako noon because of homesickness. Tanda ko noon, first week ko sa seminaryo, iyak ako ng iyak. Kasi hindi ako sanay hindi ko kasama yung magulang ko. Ilang taon ka nung first year? 13 years old. 13 years old pala ako noon. Understandable. Oo, 13 years old. Iyak ako ng iyak. Tapos parang feeling ko, namimiss ko yung magulang ko. Tapos yung luto ng nanay ko, namimiss ko din. Tapos minsan naiisip ko rin yung mga ginagawa ko pang araw-araw na hindi ko na magagawa sa loob ng seminaryo. Kaya yun yung mga namimiss. Kaya iyak ako ng iyak. Kaya tatatandaan ko tuloy, year 2010, lumapit ako kay Father Ed Rodriguez. During that time, siya ang prefect of discipline namin sa minor seminary. Sabi ko sa kanya, Father, pwede po ba akong makitawag sa inyo? Tapos sabi niya sa akin, sino tatawagan mo? Sabi ko, yung magulang ko po, tatawagan ko lang po kasi namimiss ko na po. So umiyak ako, habang pinairam niya ako ng telepono noon, tinawagan ko yung cellphone ng nanay ko. Tapos nakikipag-usap ako, iyak ako ng iyak. Wala akong sinasabing word. Parang hikbi lang yan eh. Iyak lang ako ng iyak, ganyan lang ako. Kung okay lang sana kung hikbi, kaso talagang literal na iyak. Talaga, iyak. Sample sa, joke. Yan yung nangyari. Tapos, nung kausap ko yung nanay ko, parang kinakamusta lang niya ako. Kamusta ka dyan? Ganyan. Hindi ka makasagot kasi Hindi ako makasagot kasi umiyak pa rin ako eh. Kasi sabi ko naman to, okay lang po ako, ganyan. Tapos, tatandaan ko nun, after a week, nung tumawag ako sa magulang ko, kinausap ako nung tito kong pare, kasi Father Gigi Yabut. As in, pumunta talaga siya sa Ikmas? Nung umuwi ako from home weekend, sa weekend at home namin. Okay. Nakausap niya ako. Ano yun, every weekend? No. Every second week of the month. Pwedeng umuwi. Okay. Friday to Sunday. Tapos,
kinausap niya ako, sabi niya sa akin ganun, ano, umiyak ka sa seminaryo? Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, oh Father, hindi ko, iyak ako ng iyak. Sabi niya, kung umiyak ka, edi lumabas ka na ng seminaryo. Parang kumbaga ba para sa akin, akala ko naman, bibigyan niya ako ng words of encouragement na, sige, tuloy mo lang yan. Sige, kaya mo naman yan, malalagpasan mo yan. No? Pero ang ginawa pa niya sa akin, hindi, sige, kaya mo yan. Kung ayaw mo na, lumabas ka ng seminaryo, ganyan. So parang from that very moment, nagkaroon ako ng courage to answer the call of God. No? Binuhusan ka ng katotohanan At saka parang ang bata-bata ko pa nun, hindi ko pa naman alam yung ginagawa ko. Pero sabi sa akin nung, parang from that very moment, sabi kong gano'n, hindi ako aalis ng seminaryo. Matatag ako, kakayanin kong makatapos seminaryo. Kaya yun, eventually, from 2010, 2011, 2013, 2014, gumaduate ako, nag-decide ako to enter the major seminary. Pero wait, yung dun sa high school mo, was that the only time na tumawag ka na lang sa nanay mo at umiiyak? Yun lang? Yes. Yun, So far, yung pala. No? Kasi eventually, yung iba ko naman din ako umiiyak. Iba na yung mga concerns ko nung tumanda na ako. Mas may mas hello man, dito na ako. Tsaka may tapang na ng konti. Oo, kasi buhat sa dasal na rin. Yes. Sa pagtatapos ng ating kwento ngayon, makikita natin na ang bawat bukasyon ay nagsisimula sa simpleng pangarap at lumalago sa pamamagitan ng pananampalataya at paglilingkod. Mula sa kanyang mga karanasan hanggang sa kanyang patuloy na ministry, ipinapakita ni Father Ray Di Mayakyak na ang tunay na leadership ay nakikita sa humility, dedication at malasakit sa kapwa. Salamat sa pagsama sa amin dito sa Mama's Boys. Hanggang sa muli nating pagkikita, keep the faith and keep growing.